I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW. Ayan guys, mayroon tayong updates tungkol dito sa party list, di ba? Dami kasing nag-alala kung sino po ang papalit sa mga ibang tatayo bilang prosecutor sa impeachment. Nako mga kababayan, although yung iba hindi pinalad, no? Tulad ni Congressman Dan Fernando, Congressman Abante, no, si Congressman Chua na siyang chairman ng House Committee nung sa confidential fund ni Sara Duterte. Yan, correct me if I'm wrong. And the rest. Ngayon, mga bes, okay lang 'yun. Kahit wala yung kahit natalo yung iba, aba, mas matindi itong pumalit. Kung sa congressman, guys, no. Pero siyempre, dahil ito party list, mga kababayan, for sure talagang ito ang papalit, no? Bilang isa sa mga prosecutor. Ang pinakamaganda dito guys, nanalo yung isa, yung talagang magaling, no? So kung nakikita natin dito mga kababayan, ang itong party list na ito, no? So nangunguna po ang akbayan. Sino po ang tatayo diyan? Walang iba kundi si Attorney Jokno, si Jel Jokno baga. Hindi na natin isali yung youth party list, no? So yan po ang pasok, no, sa listahan ng party list mga kababayan. Mahalaga rin ito naman talaga. Ngayon mga bes, laktawan po natin sila po yan, no? Ngayon mga kababayan, itong matindi, itong ML, pasok pa rin. Isang seat lang ang nakuha nito, no, sa Congress. Sino ba ang ano dito? Ang tatayo? Walang iba guys, kundi si dating Senator Laila de Lima. So maganda po 'yan. Di ba? So hindi natin kailangan i-explain pa kung ilang seat ang magiging ma-occupied nila. Basta ang alam ko sa ML, si dating Senator Laila de Lima, sa one seat lang 'yan sa party list. ML 'yan no? So dahil diyan mga kababayan, nakikita niya, yan po ang mga pumapasok, ano. So hindi ko alam kung ilang party list ang pwedeng papasok. Correct me if I'm wrong, kasi nakakalam. Hindi ko na kailangan usisain pa yan. Ang importante dito mga bes. Ayan. Di ba? Sa impeachment trial ni Sara Duterte, for sure, guys, panigurado, ito po ang papalit. Alam po natin, si dating Senator Laila de Lima, naging senator, na nagiging, human rights lawyer, hindi lang yun guys, naging secretary ng DOJ yan, DOJ secretary before, ni panahon ni Benigno Aquino, no, the third. So, ito po ay ML party list. Pasok siya. Panalo na po siya dyan. May seat na siya. Yan ang nakalagay dito. Natatawa ako. So, medyo delikado si Inday dito, mga bes. Ay, nakapo. Grabe. Ito pa. Sabi dito, Power do. Attorney Jel Jokno and former Senator Laila de Lima are poised to secure House seat as Akbayan is seen leading the party list race with a project 3 seats. ML party list also seen to win 1 seat based on partial and official 2025 election. So, ibig sabihin ng Akbayan, guys, mayroon po siyang tatlong seat, no, sa Congress. Ang ML, si dati Senator Laila de Lima, isang seat lang. But it's okay. It doesn't matter kung isang seat lang yan. Ang importante, mga kababayan, for sure, si Speaker Martin. Guys, congratulations kay Speaker Martin. Nanalo po siya. Siyempre, walang lumaban. Dahil alam nila, malakas ang kalaban So, ngayon, siyempre, si Speaker Martin pa rin ang speaker. Mga kababayan, tingnan nyo naman, human rights and justice advocates seen to secure House seat. Tapos, siyempre, mga kababayan, alam po natin, liberal yan Laila de Lima, mamamayang liberal, first nominee.
Rachel Jukno, Akbayan Citizens Action Party List First Nominee. Ang ibig kong sabihin dito mga kababayan, for sure, no? Ito, kundi ako nagkamali mga kababayan, ito ang isa sa mga magiging prosecutor ng House sa impeachment trial ni Sara Duterte. Sigurado guys, babawi ito sa ginawa ni Digong sa kanya. Ito guys, ang nakikita ko ha. Kundi ako nagkamali. Ito, attorney din ito. Magaling din to mga bes ha. So dahil dyan mga kababayan, hindi lang yan. Ito pa oh. Naku po. Saka isa pa yung mga ibang prosecutor. Representative ng House. Yung iba panalo no? Si magandang laban ito mga kababayan. Ito oh. Sabi dito kasi mga kababayan, ang kongresistang kinatatakutan o nightmare ni Inday Lustay with Congressman woman ng 2nd District ng Batangas, si Congressor Gerbert G.K. Luistro. Ayan, nanalo siya guys anyway, congratulations kay Attorney Jinky Beatrix Luistro. Ayan, congratulations Attorney. And of course guys, isa sa mga prosecutor yan nasa impeachment trial. Hindi lang po yan. I really wish no, si Congressman Luistro ay tatakbo sa pagkasenador this coming 2028 sana no, sa ilalim po ng team ni Pangulong Marcos Jr. for sure. So dahil dyan guys, sa takot ni Inday kay Luistro ay personal na inendorso nito ang makakalaban ni Luistro na si Rene Abo, pero nanatili ang corona kay Luistro. Knockout si Abo at talo si Inday. Oo, nung pumunta po sa Batangas yan si Inday, binanatan niya ito mga kababayan. At mayroon tayong video dyan na in-upload kung ano po ang pinagsasabi ni Sara Duterte kay sayo may utang na ng 8 million, 9 million ba yun? No, dahil yung asawa niya kasi naging lawyer sa law firm ng kanyang asawa, which is hindi pala totoo yun. Kasinungalingan pala yun. Alam nyo naman, mayroong video si Congressman Luistro dyan yun ay talagang sinagot niya yung mga banat ni Inday. Sa kabila ng lahat mga kababayan, yung inendorso ni Inday sa Batangas natalo. No? Yung mga sa iba naman panalo. Bakit nga ba nakikialam si Inday sa politika ng congressional seat ng 2nd District ng Batangas? Simple lang. Kapag natalo si Luistro, out na ito bilang prosecutor na napipitong impeachment ni Inday Sara. Tama yun guys. Yan po ang pinaka point ni Piatos guys, na matalo ito. Kasi nako, magaling na abogado yan Dating prosecutor ito, di ba? Oo. Judge ba yan? Si Congressman Luistro? Kaya na ipanalo niya nga sa kaso yung mister niya yung parang na-frame up yata yung mister niya that time, nakala totoo. Hindi naman pala totoo, kaya napawalang sala yun guys, dahil po dito kay Congressman Luistro. Magaling itong abogado. Naku po, kung inyong maalala, nakita ni Inday ang bangis o husay ni Luistro bilang abogado sa mga hearing ng Quadcom patungkol sa mga anomalya ng confidential fund at questionabling mga proyekto ni Inday sa OBP. At yes guys, totoo yan. Siguro naman napanood nyo yun guys, yung mga in-upload natin. Talagang grabe ito. At magaling ito mga kababayan. Alam po natin yan. Ang dami humanga dito sa galing niya. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte nga, hindi umubra guys. Ang mabusising investigasyon na nagresulta sa pagkaka-impeach ng Kongreso kay Inday. Yes! Yan, ang abangan po natin guys. July 21, start ang impeachment. Sa July 21, June, July. Oo. Malapit-lapit na. Kaya, for sure mga kababayan, pag ito nagsama, si dating Senator Laila de Lima at si Congressman Luistro, ayan, at saka si Attorney Jokno, no? Malaking nako, malaking ito guys, malaking puntos, no? Saka sa House of Representatives, kaya magandang laman ito. At sa darating na Hulyo nga ay ang final judgment o hearing sa Senado na kung magre-resulta sa conviction o guilty verdict ay magbubunsod sa pagkatanggal sa pwesto ni
ni Inday bilang VP. At kasunod nito ng mga patong-patong na kaso mula sa graft, plunder, and malversation of public trust, ay public funds. O, totoo yun guys, no? Alam nyo, ito, kasi, nako, mga besa, talagang pinaghandaan na po ito. Sabagay sa isang post, sabi nga, pinaghandaan na nila itong impeachment trial ni Sara Duterte na para mailabas lahat. So, for sure, ito si Congressman Loestro na makikita nyo kung gaano kagaling ito. Siyempre guys, especially si dating Senator Laila de Lima. Alam nyo, baka hindi nyo alam nyo dati si Senator Laila de Lima, ininudulo ko yan kasi magaling siya eh. Inidulo ko talagang magaling siya. Kaso lang, nagkaroon po ng issue, yan, yung planted ni Canor, medyo na nadismaya ako, pero ganun pa man, ako, mga kababayan, as long as ang isang tao, mapatunayan na not guilty siya, siyempre, hindi naman tayo nawawala ng pag-asa na si dating Senator Laila de Lima, yung kanyang kaso, na-dismiss naman lahat. Ibig sabihin, walang katotohanan yun. No? So, sabi niya nga, gawa-gawa. Oo nga naman. Dahil kung talagang matibay yung ebidensya laban sa kanya, hindi makakalabas po yan. Kahit sinong presidente nga upo. Kaso lang, siyempre, that time, hindi niya maipaglaban yung sarili niya kasi under the Duterte administration, talagang hindi siya papayagan. Kaya nga nagpasalamat siya kay Pangulong Marcos Jr. kasi ang batas dito sa atin, be fair sa lahat. Sino mang kulay, be fair talaga. Kaya, ayan mga besa, Jerbel Loestro, breakout star of 19th Congress, wins competitive Batangas race. Ayan, congratulations sa kanya. Kaya magandang laban ito. Sino pa nga ba mga kababayan ang magiging prosecutor ng House of Representatives? For sure yan guys. Itatalaga yan si dating Senator Laila de Lima. Maniwala kayo man sa akin sa hindi. At saka yan si Atty. Jill Jokno. Mabibigat na kalaban yan. Kaya humanda ang Senado guys kasi tagisa ng galing sa ito. Sa sa paglabas ng mga ebidensya. Nakahanda yan si Congressman Loestro, kaya ako very excited na ako sa impeachment trial mga bes. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo, no? Sa party list, ayan, congratulations sa mga nanalo, siyempre kay dating Senator Laila de Lima. Yan mga akbayan na yan mga bes. For the first time, ngayon ko lang yata nakita ito si Atty. Jokno, mga kababayan, na uupo, no? So alam po naman natin pag sila po ang nag-guest, no, sa Kongreso, dito sa Quadcom, no, at very naman sila, no, napakagaling din naman nila pag nagtatanong, lalo na si Senator Laila de Lima, dating senador. So dahil dito guys, ano po ang kapalagayan niya, medyo maghanda talaga si Piatos dito sa mga to. Nako po, mga veterano na ito mga besya. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Ito, in-inform ko lang sa inyo para sa ganun excited tayo. Ito, tiyak na ang panalo nito guys sa party list. Uupo yan sa Kongreso. Maraming salamat sa inyong watching. See you again mga kababayan. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.